Lito Lapid, ikaw naman, sabihin mo na wala kang alam. Bobo! Tatakbo-takbo ka pa. Balitang Pinas. Tuloy ang pag-iimbestiga at paghahain ng kaso para kay suspended mayor Alice Guo o Guo Waping. At di umano meron na itong warrant of arrest at subpoena para sa Senate hearing na gagawin sa July 10. Pero ang pinakamalaking tanong ng taong bayan, andito pa ba sa Pilipinas si suspended mayor Alice Guo? Isa sa nakasuhan ng qualified human trafficking si Alice Guo. Ngunit giniit ito ng kampo niya at sabi pa ng isang abogado niya, mahina ang hawak na ebidensya ng kinauukulan laban sa kasong human trafficking para kay suspended mayor Alice Guo. Grabe talaga tong mga abogado ni Alice Guo, patay deny talaga. Ayon pa ng PAOK na talagang mananagot at makukulong si Mayor Alice Guo dahil kung sakaling i-deport ito, anong bansa ang tatanggap sa kanya? Sabi pa ni Winston Casio, she has lost that right of a Chinese citizen. So isang posibilidad itong si Guo ay maging stateless. Ouch, napakasakit nito. Sarili mong bansa ayaw ka natanggapin. Ayon pa ni Senator Win Gatchalian na binaboy ng pamilya ni Guo Waping ang proseso sa pagkuha ng late registration dahil meron pang isang kapatid si Alice Guo na si Guo Xiangjan at Wesley Guo ay iisa. Grabe talaga ang nagagawa ng kalansing ng pera. Kaya dahil sa kontrobersyang ito, nagbigay ng samot-saring komento ating mga madlang netizen. Ang lalakas ng mga loob ng mga undesirable aliens na to. Naging mayor pa ng isang bayan ang babae. Wala silang takot. Pinaglaruan nila ang mga batas ng bansa. Ginawang banana republic ang Pilipinas. Basta may pera ka, mabibigyan ka ng papeles para maging Pilipino. Ang saya sa Pilipinas, di ba? Bakit sa Pampanga lang? Ang dami sa Cavite. Sinasayawan lang kayo ng budots. Ngayon lang nangamoy, bulag, pipi at bingi. Ang mga LGU dyan, naging mayor pa ang suspect big boss nila. Malakas talaga ang kalansing ng pera. Wala na sila. Nagtago na mula lumabas ang issue. Sa tagal ba naman binabalita, wala na kayo dadatnan. Imposible, hindi alam ng mga lokal officer ng Bambantarlak at Porac, Pampanga ang ginagawa sa Pogo Hub. Magkano kaya ang natapal sa mga mata nila at hindi makita at malaman? So ngayon, bakit naman napunta doon? Ibig sabihin ba nito ay may kinalaman si Bong Pineda? Siyempre naman, walang papasok po ng klase, lahat ng klase sugal na o pagkakitaan sa bayan ng lalawigan ng Pampanga kung hindi alam ni Bong Pineda. So ibig sabihin nito, yung muro-muro lamang yung hearing nila na sangguniang panlalawigan ng Pampanga. Na kunwari, lumalabas si Vice Governor Baby Pineda na asawa ni Bong Pineda ay wala kuno siya alam. Parang lumalabas na sinasabon o pinapagalitan niya si Mayor Jing Capil ng Porac, Pampanga. At bakit hindi niya alam? Hello, napakalaki ng 10 hectares na mga 46 buildings, hindi makikita ng tao. At napapalubin na kalagay niya malapit sa boundary sa Angeles City. Hello, paano mo hindi malalaman yan para hindi makita? Tapos naglagay pa si Jing Capil ng extension office ng municipal government ng Porac malapit sa Pogo at nilipat pa nila yung PNP police station dyan malapit sa Pogo. Paano ba sasabihin na hindi nyo alam yan? At pagkatapos ang nangyayari pa dito ay may malawak talaga na kutsabahan. Biro mo magre-raid na lamang noong June 6, binawi pa ng Regional Trial Court ng Malolos Branch 14 ang search warrant na pinalabas dito. Actually, binigay ng RTC Branch 14 ni Judge Maria Belinda Rama. Ano ba nangyari sa iyo, Judge? Kahit anong paliwanag mo, Judge, siguro sa Supreme Court makakalusot ka sa paliwanag mo. Pero sa akin, buo na ang paniwala ko na binayaran ka rito, Judge, kung bakit mo binawi ang search warrant mo. Akalain mo na binawi mong search warrant sa kasagsagan na nilulusob na ng PAOK ng mga CIDG ang compound ng Pugo tapos babawiin mo. Anong klase? Bakit mo binawi? Ikaw, Judge,
meron tayong kasabihan, hindi lang kasabihan, kundi batas sa korte. Lahat ng mga kaso, kapag nagdesisyon man ang korte, mali man o tama ang desisyon, walang karapatan at walang kapangyarihan ang judge na bawiin ang kanyang desisyon. Okay? Halimbawa, si Bong Pineda ay sinintensyan mo na trafficker ng pera. Meron bang trafficking ng pera? Oh, pagkatapos man nasentensyan, ay bawiin ay mali pala. Hindi po pwede ganon sa korte. Bawal po yan, judge. At dahil ginawa mo yan, kahit na yan ay kakatanggal mo sa trabaho, ibig sabihin, mas malaki ang dahilan kung bakit mo kinaya na isugal ang iyong karera. Ganon lamang po, Judge Maria Belinda Rama ng Branch 14, Malolos Regional Trial Court. Ha? Ngayon, nang pinalabas mo ng alas 7 ng gabi ng June 4, ibig sabihin po, napag-aralan mo na ng husto ang kaso, ang application ng search warrant na sinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kung napag-aralan mo na, nagkaroon ka na ng desisyon. Pagkatapos, i-implement na ng June 5, pinatawagan mo ang mga pulis na binabawi mo yung search warrant. Ay hindi po pwede. Uulitin ko lang, para ka lang nagdesisyon na si Halos-Los ay nag-rape ng babae. Desisyon mo yun, tapos pinabawi mo, ay mali pala. Hindi po pwede yan, judge. Mali ka man o tama, hindi mo pwede bawiin ang desisyon mo sa pag-aproba ng aplikasyon ng search warrant ng mga pulis. So, na ginagawa mo, binawi mo, tapos nag-hearing ka ulit. Ano? Dapat katanggalin dyan sa korte na yan, judge. Araw-arawin kita pag hindi ka pa matatanggal kasi hindi talaga ako maniniwala na honest mistake. Ang honest mistake mangyari, yung nailabas mo ng judgment, mali man ng judgment, ay hindi mo binawi. Ganon po yun. Pangatlo, yan ang kasabihan that once the judge has acted on the case and decided thereto, the only way na mabago ang desisyon ay kung magsampa ng tinatawag na motion for reconsideration. Tanong, Judge Rama, may nagsampa ba ng motion for reconsideration sa search warrant na sinampa mo? Sagot, wala. Ang tawag dyan, kung kusang lobo, ang tawag dyan sa technical term ay motu proprio. Mali po yun, Judge, mali po yan. So dapat kang tanggalin. Tanggalan ka pa dapat ng lisensya sa pagkaabogado. So, may tinatawag dyan na kung nadesisyonan mo na ang kaso, nawalan na ng kapangyarihan ang judge na babaguhin ang kanyang kaso. Sabi ko nga, maliban lamang isang dahilan. Kung may nagsampa ng motion for reconsideration. Pero kung may umapila, doon ay apila sa mas mataas na korte. At ang magbabago ng desisyon ay yung mas mataas na korte. Ang problema dito, na problema na nga mga Pilipino na hindi makakakuha ng katarungan, walang patas na laban sa mga korte, dinadagdagan nyo pa ang kasiraan ng pangalan ng Supreme Court. Anong klaseng judge ka? Judge Maria Belinda Rama, mag-resign ka na. At kahit na mag-resign ka, ako mismo magsasampa ng disbarment laban sa iyo. Next, nung magre-raid sana ang PAOK, ang tinatarget nilang aristuhin sa Purak ay 1,000 mahigit na mga trabahante na makakaramihan mga Chinese. Pero ang naabutan nila dahil sa mayroong timbre, nagtimbre, may timbre na galing sa pulis at nagtinimbrihan pag korte kaya binawi yung search warrant. Kaya nangyari, imaginein mo sitwasyon. Umiikot ng mga pulis sa lugar tapos biglang inaaristo na, tinututukan na ng baril kung sino ang dapat aristuhin, tapos sabay utos ng judge, "Hoy, bawi! Ano bang gusto mo mangyari, judge?"
Sabi ko, wala ka ng karapatan na bawiin ang lahat ng desisyon kahit sinong judge. Tanong mo man sa judges o justices ng Supreme Court ng United States of America, hindi po pwede yan. Ang tawag dyan, once you have decided in a case, that is already functus officio. Your duty stops. Wala ka ng kapangyarihan. Judge, I want you to see the punishment that shall be meted on you. Ang problema sa inyo ay kayo lang. Imposible naman yan, Judge, na inosente ka pa. How would you not claim that you were innocent? Pinag-aralan mo na ng isang araw, buong mula araw, yung pag-issue bago mo pinalabas ng search warrant. Tapos ngayon, babawiin mo, ay mali pala, ay mali. Tapos napatawag ka pa, hearing ulit. Pagkatapos binasura mo, sabihin mo na ano sinabi mo na wala, hindi napatunayan ng mga PAOK TF na mayroong dahilan para ma-issue ng warrant, search warrant. Ano kang klaseng judge ka? Next, ang target nila na mahigit 1,000 na mga Chinese ay nakaligtas. Ang naabutan ng PAOK TF ay 156 na labang na mga foreigners. Ang iba dyan, mga 30, mga Pilipino, kaya nag-186. Ang ibang mga 1,000 mahigit ay nakalayo, naka-iskapo. Tapos, nang in-interview ng mga media, itong official ng Purak Municipality, sinabi nila, hinahanap si Mayor Jing Kapil. Sinabi niya na, ay nasa Boracay. 5 araw na daw nasa Boracay. Yan pala, nasa Boracay. Hindi Boracay. Tinakbo doon yung mga inchik. Maaga pa, alas 5 pa lang, ay sumakay na ng mga bus at inilisan. So ngayon, ang iba, tumulong niya sa pagpatakas ay yung hepe nila ng pulis, yung babae na chief of police. Dinala na sa Angeles ang iba. Sa Blue Hotel. Kaya ang iba dyan, natagpuan sa Fontana Hotel. Katibayan na ang ating mamamayan ay inyong tinatapakan sa inyong abuso sa opisina, sa isa lang ang pakay at isa lang ang dahilan para kayo'y kumita. So, Mr. Bong Pineda, huwag mo sabihin na hindi mo alam yan. Sasabihin na misis mo, hindi niya alam. Nagkunwari pa kayo na muro-muro na mga hearing ng Sangguniang Panlalawigan. Aba, pinagalitan mo pa kunwari yung mayor ng Purak na si Jing Kapil na kunwari wala kang alam. So dito na nga matatapos mga kapinas. Ano na ang masasabi mo sa balitang ito? Mag-comment ka na. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa i-upload naming mga balita.